Assalamualaikum. Hello mga sisi. Magandang araw dito po sa Pakistan. Kumusta po kayo mga sisi? At mega mega shout out pala. Ito mga sisi, nandito po muna ako sa paralan ng anak ko. Kasi sinusundo ko siya ngayon. Oo. So, ayun mga sisi, nagtaka ako bakit walang masyadong tao dito. Dati-dati puno-puno dito. So, sabi ng guard, pupunta daw ako sa kabilang gate kasi dito is close. O, doon yung mga bata daw lalabas. So, pupuntahan ko yung anak ko. So, ngayon pala mga sisi, mayroon po tayong pag-usapan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay about ang pagduduwaya. So, para po ito sa mga hindi nakaintindi or about po sa pagduduwaya ay sa mga Muslim at sa mga tao pong sensitibo. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay masyado pong sensitive kaya humihiling po ako ng malawakang pag-iisip. Okay? So, ang ating pong sender ay nag-PPM sa akin mga sisi ay kailangan po talaga nating pag-usapan ang ganito lalo na tayo pong mga kababaihan ang nakaintindi lang sa ganitong sitwasyon. So bilang may kaduwaya din gaya ko ay ngayon ay aking sasabihin kung ano po yung problema ng ating sender. Ang ating sender po ay naninirahan ngayon kasama ang kanyang 3 anak, maliliit pa. Tapos ang kanyang asawa po ay kagaya ko, ay ang asawa din ay Pakistani. So sila po ngayon ay naninirahan sa abroad mga sisi. So it means ang asawa niya ay nagtrabaho sa abroad at nandun din sila. So, wag po kayong magtaka mga sisi kapag pinakita ko sa inyo itong mga sinambay kasi ito po ay tatahiin ko po mga tila po ito. So, ngayon, pag-usapan natin balik. Ang sitwasyon ng ating sender ay sabi niya sa akin ay siya po ay isang first wife. Tapos, ang nangyari po mga sisi ay yung asawa niya ay nung last week pa sinasabi na yun pala ay may pinakasalan siya na isang Indonesian. So, sabi ng ating sender, na ano talaga siya, para siyang ang sakit-sakit ng kanyang naramdaman. Bata pa po ang ating sender, 37 years old pa po siya. At yung kanyang mga anak ay ang kanyang eldest ay 9 years old. Tapos ang kanyang sika na anak ay 5 years old. At ang isa po ay bago pa lang niyang pinanganak. Mga ano pa daw, mga sisi, mga 8 months pa daw yung maliit. So, sabi ng ating sender, nagtapat ang kanyang asawa na 3 months na daw na pinakasalan niya itong babae na Indonesian na kasama niya sa trabaho mga sisi. At sabi ng kanyang asawa ay sana ay tanggapin ni sender ito. Tapos ano kasi mga sisi, kailangan daw ng Indonesia ng kanyang visa. So para magiging ano din siya sa kanyang asawa. So it means itong asawa ni Cinder ay maganda ang trabaho sa abroad. Kaya pwede siya makasponsor ganun. Okay? So may kaya. Ang sabi ni Cinder, simula nung sinabi ng kanyang asawa ay palagi na siyang umiiyak mga sisi. Sabi niya ang hirap pala ang ganito nga sitwasyon. Kapag ganito na bigla ka na lang sabihan ng iyong asawa na mayroon na pala siyang inaasawa na iba. So, ang sabi niya sa akin, gusto niyang humingi ng separation sa kanyang asawa. Gusto niya makipag-divorce. Gusto niya umuwi ng Pilipinas, dalhin yung kanyang 3 mga anak. At si Cinder po ay wala na pong ama, ay ang mga kapatid niya ay 2, nag-aaral pa din. Tapos yung mama niya ay isang teacher. Sabi ni Cinder, hindi pa alam ng kanyang ina ang nangyayari sa kanilang relasyon ng kanyang asawa. So, sabi niya, dati-dati ay isa siyang silent viewer ko na hindi niya ini-expect na ang ganitong sitwasyon ay darating pala sa kanyang buhay. Oo, alam ni Cinder na dati daw ay masaya daw sila tapos biglang nagkaganito. Isang pagsubok sa isang relasyon mag-asawa. Tayong mga babae,
mataas talaga ang ating buhay na kung ano-ano na lang ang mangyayari sa atin every year, every month bilang isang babae. Kapag nakahanap ka ng lalaki ng pangasawa mo, ay hindi mo talaga masasabi na ito po ay masaya. Masayang dumating sa buhay mo. Kasi ang buhay mag-asawa ay marami pong pagsubok, maraming pangyayari. So, dumating sa punto na ganito ang sitwasyon ng ating sender. Ang hirap po talaga magduwaya mga sisi. Actually, ako po ay isa pong duwaya din, pero iba po yung sitwasyon namin. Ang sitwasyon po namin mga sisi ay yung kaduwaya ko ay siya po ay may sakit na siya before kami nakakilala ng asawa ko. At sila po talaga ay nag-uudyok sa asawa ko na maghanap po ng pangalawang asawa. Kasi gusto ng unang pangasawa na may mag-aalaga sa kanya, mayroong asawang nagbibigay ng responsibilidad bilang isang asawa sa kanya kasi hindi niya magagawa ito. Oo, masasabi ko talaga na napakabait po ng aking unang asawa, aking luwaya mga sisi. So, nung nalaman ko na ganun ang sitwasyon, ay tinanggap ko ang kanyang offer. Kasi nung nagchat-chat pa kami ng asawa ko mga sisi, hindi ko alam na ganito pala, mayroon din palang mga ganitong sitwasyon na pwede palang mag-asawa kapag Muslim ka, pwede kang maghanap ng pangalang asawa. Kasi that time talaga is wala po akong idea. So, nung nag-chat kami ay naghiwalay talaga kami ng asawa ko. That time, nagchat-chat pa kami mga sisi. That time po ay wala po tayong mga touchscreen mga sisi sa pa tayo sa public. So, doon lang talaga ako na-discourage that time. Pero 2 months po kami hindi nag-uusap. Tumawag siya nung umuwi na siya dito sa Pakistan at pinakilala niya yung mga anak niya. Tapos yung asawa niya, nakipag-usap sa akin. Ang asawa ko po ay hindi po yan magdidesisyon kung hindi po ito approval ng kanyang mga anak. So, anong nangyari mga sisi, fast forward sa ating sender. Sabi ko sa kanya, hirap po talaga kapag sa sitwasyon na ganito. Pero kung ako siguro ang unang asawa, kagaya ni Cinder, wala naman akong sakit, tapos may maliit pa tayong anak, tapos may 2 tayong anak, tapos bigla ka na lang nagsasabi, nagpakasal ka ganito. Ano po yan? Grabe po iyan talaga. Kasi hindi natin masasabi na dahil ba tolerate ang pagiging ganito ay pwede na niyang gawin. So, ibig sabihin talaga ay minahal talaga ni Pacman itong isang Indonesian kasi pinakasalan niya talaga. So, ang ganitong sitwasyon mga sisi, before ka magdesisyon kasi ikaw ang unang asawa, kung hihingi ka sa kanya ng separation or divorce, pag-isipan mo muna sisi. Kasi may mga nangyayari dito sa kapaligiran dito sa Pakistan na once ang babae ang hihingi ng divorce, may mga lalaki talaga na hindi po talaga nagbibigay ng sustento sa mga bata, lalo na kung hindi maayos yung ninyong dalawa sa pag-divorce. So, may iba din na ang mga bata ay hindi mo madala. Meron din na nadala mo pero hindi na siya magsustento. At about na po ito sa isang ego. Oo, yung pride nila. So, pag-isipan mo mabuti, sisi. Kasi pag ganito ang sitwasyon, wala ka nang magagawa kasi nag-asawa na siya. So, alam ko, napakasakit talaga ang ganyan. Super sakit yan. Marami na mga cinder na nangyayari na ganyan. May nakilala din ako dito na ganyan din. Pero dumating talaga sa punto na tinatanggap na lang dahil para sa mga bata. Kasi pag ganito ang sitwasyon na nag-asawa tayo mga sisi at mayroon tayong mga anak, minsan tayong mga babae talaga kahit nabugbog na yung puso natin, ay una po talaga nating iisipin ang kapakanan ng ating mga anak mga sisi. Oo, pag na-desisyon ka na mag-separate ka, paano na lang yung kinabukasan nila? Kung magsustento ba siya. So, ang gawin mo ay mag-usap kayo ng asawa mo. Sabihin mo sa kanya kung hindi mo talaga kaya na may kaduwaya, kasi sabi mo ay gusto mo ng peace of mind.
feel mo ngayon is may peace of mind ka kung uuwi ka ng Pilipinas. So, try mo munang umuwi sa Pilipinas kasama yung mga anak mo para makapag-isip, para ma-comfort yung utak mo. Kasi mentally health, napaka-problema po ng ganyan, lalo na maliit pa yung bata. So, kung ano yung desisyon ninyong dalawa, ay dapat timbang-timbangin mo sisi sa anak mo at sa sarili mo. Tapos sabihin mo sa kanya, sana ay maintindihan niya kung ano man yung desisyon mo, na kung ano man yun talagang nasa puso mo. Kasi may mali din siya, kasi bakit siya nag-asawa, hindi naman siya humingi ng permiso sa iyo. Para bang traitor na din ang ganyan. Masakit talaga. Pero kung hindi mo kaya na iwan siya at tanggapin mo yung sitwasyon mo, desisyon mo talaga iyan. Kasi ang pagpasok po ng duwaya, mga sisi, pag ganitong klaseng tao ang kasama mo, ay magdudulo talaga ito ng sakit sa puso mo. Yes, legally. Dito talaga masusukat yung pagkatao mo, ang kabutihan mo, kung matatanggap mo ba yung kaduhaya mo o ganito. Nasa iyo lang talaga iyan. Ikaw lang magdidesisyon yan. Kung ako ang nasa posisyon mo, kung ako lang, kahit ako, sinasabi ko yan sa asawa ko, kung mag-aasawa pa siya ulit, seriously, sinasabi ko talaga, hihingi ako sa iyo ng divorsyo, at ang kondisyon, naghingi talaga ako ng kondisyon. Kung gusto mo mag-asawa ulit, bigyan mo ako ng amount na ganito, na pera para sa mga bata. Tapos, free na kayong magsama kayong lahat. Kasi may right kang humingi ng kondisyon kung ano ba talaga ang pinagsapan niyo kayong dalawa. Kung hindi niya mabigay kung ano yung kondisyon mo, yan talaga ang mahirap. Lalo na kung sabihin niya, sige, kapag umuwi ka ng Pilipinas, iwan mo yung mga anak ko, dadalhin ko sa Pakistan. Kapag binablackmail ka niya ng ganon, ayan, huwag mo talagang iwan yung mga anak mo. Kasi, Diyos ko, mag-isa ka na. Ang hirap sa buhay na ganyan. Kaya sa ngayon, piliin mo muna yung anak mo. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Huwag ka munang magdidesisyon ng mga bagay-bagay. Oo, ganyan talaga mga sisi. Kasi tayo mga babae, hindi natin ma-assured na sasaya ng ating pagsasama ay dumating sa punto na yung kasama natin ay magloko o may aasawahin ulit. Kasi hindi natin control yung puso nila. Kahit ano pang ginagawa natin, kahit pinapakain ng masarap na pagkain, na ano-ano pa yung ginagawa mo, na para mo na silang wino-worship, ginawa ang lahat ng pag-aalaga, be a good wife, pero nagkaganito pa rin, hindi na ikaw may problema, kundi ang lalaki na. Kaya at least sa sarili mo, alam mo na nabigay mo yung responsibilidad mo. Tapos, siya na ang bahala pagdating sa panahon na sisingilin tayo ni Allah sa mga ginagawa natin, o di ba? So, panghawakan mo yung sarili mo ng maayos, okay? Hindi lang ikaw ang nagkaganito, sisi, marami po. Kaya mag-ingat ka palagi. Maraming salamat sa tiwala mo. At sa lahat ng mga viewers, ano pong komento ninyo, maraming salamat. Allah Hafiz!